Hello, beautiful people! Ngayon po ay nandito na naman po tayo. Tayo po ay good vibes lang, beautiful people. Lagi tayong masaya. Huwag tayong mainis. Huwag tayong magalit. Huwag tayong nakasimangot. Huwag tayong negatibo po, no? Ngayon po ay December 1. Naku po, beautiful people. Ang bilis po ng panahon. December na po, ilang buwan na lang. Ilang buwan naman. Tarantado talaga ito magsalita. Ilang araw na naman, beautiful people. Pasko na. Ilang araw na lang. Tingnan nyo nga naman, ang bilis po ng panahon. Beautiful people, para po mangakit po kayo ng swerte po, dahil po papasok na po ang 2024 po ang Dragon Wood. Grabe hapodoy. Ang Dragon, beautiful people, ay magdadala po itong taon ng 2024 po ng kaswertehan po. Pero pag nagdala ng swerte ang Dragon, beautiful people, nasa inyong mga kamay lamang po ang swerte. Kailangan po maging masipag po kayo, huwag tatamad-tamad para ang swerte po ay makamtam nyo po. Dahil kung kayo'y tatamad-tamad dahil ang alam nyo, itong taon na to, parating ang mga swerte ang taon ito, tapos hindi kayo kumikilos. Hindi kayo gumagalaw. Naghihintay lang kayo ng padala, o kaya naghihintay lang kayo may magbigay sa inyo, o kaya manghingi lang. Ay hindi po, beautiful people, wala po yun, swerte. Mabilis po, umano po ang pera sa 2024, beautiful people, totoo po yun. Ganito po, maglagay po kayo ng asin, beautiful people. Maglinis po kayo ng bahay, maglagay po kayo ng asin sa inyong main door. Halimbawa po, yung main door, beautiful people, ito pintuan. Dito po sa likod, o diyon sa baba, o ano po, maglagay po kayo ng snake plant. Yun po. Alam nyo naman po yung snake plant po, no? Doon nyo po ilagay. Pagka wala po kayong snake plant, beautiful people, maglagay lang po kayo ng asin sa inyong ano po, sa inyong main door. Para po, pag pumasok po ang swerte sa Dragon Wood po, kasi ang Dragon po ay magdadala po talaga ng swerte po yan, ano? Ngayon po, kumbaga, may kukontra po doon sa papasok na negative na dragon naman po. Ganoon, kailangan yung asin, beautiful people, no? Para ang swerte po tuloy-tuloy. Maglagay po kayo ng ganito lang pong asin, beautiful people, no? Ilagay nyo lang po sa inyong likod ng inyong pintuan sa main door po, no? Ganyan. Siyempre po, itabi-tabi nyo naman po kasi mamaya matapakan, maanuhan po ng mga aso o pusa po. Itabi doon sa dulo o sa gilid po, no? Ingatan nyo rin po. Ganoon. Para kung may papasok na negative, ay maano niya po kagad, mahahadlangan. Kaya tuloy-tuloy ang pasok ng inyong swerte. Kahit po sa inyong tindahan, beautiful people. Ilagay nyo po sa inyong mga bintana. Ganyan po. Para ang ano po, ang negative aalis po, papasok po ang swerte po sa inyo, ang magandang ano po, no? Yung magandang swerte po ba? Kasi po, kaya po may asin po tayo, nagbibigay lakas po yan sa atin. Nagbibigay. Pero, beautiful people, mag-ingat-ingat din po. Hindi nyo naman po sako-sakong asin ang bibilhin nyo at ilagay nyo sa buong bahay nyo po. Kasi po, kapag po sobra
sobra ang inyong mga asin sa bahay po, maaring magkasakit din po kayo. Ganoon po yun. Parang kinukuha po ng asin ang inyong energy. Grabe hapon, oy! Ganun pala yun. Opo. Kailangan po, kunti-kunti lang na asin. Ganyan. Ilagay nyo sa bintana. Kunti lang po. Mga ganitong, po, saan ba yon? Ganito lang, beautiful people, oh. Maliit lang po yan, beautiful people. Ayan, ganyan. Ganyan lang po. Kunti lang po. Ilagay nyo po sa inyong bintana, sa inyong pintuan. Ganyan po. Sa sulok ng inyong bahay. Ganyan po. Para yung madidilim na sulok ng inyong bahay po, maalis at umalis po ang negative energy po dyan. Mga pong espiritu po, no? Nagtatago, nakatira po doon. Ganoon po. Okay, beautiful people. Kasi po, nagbibigay swerte po talaga ang asin sa ating pamamahay. Kasi yung iba naman, ma'am, maalat po yan kasi po, aalatin tayo, hindi po. Swerte po ang asin, beautiful people. Dahil po, yan po talaga ang nagtataboy po ng mga masasamang espiritu, beautiful people, no? Nag-aalis po yan ng mga negative energy po. Ganyan po ang asin. Yung sinasabing inaalat, ay salita lang po yun, beautiful people, inaalat. Pero hindi po talaga maalat, kundi swerte po ang asin. Malakas po ang power ng asin, beautiful people. Lalo na po ngayong papasok po ang 2024 Dragonwood, beautiful people. Swerte po talaga itong taon na 2024 po. Kaya salubungin nyo na po kagad ng magandang yung kasipagan, tiyaga, kilos-kilos, aksyon-aksyon po. Talagang magugulat na lang po kayo, beautiful people, na ganito pala kagaan at napakasarap pala makahawak ng pera. Tapos, padami ang pera po, no? Diyos ko, sino ba pong walang tao pong tumatanggi sa pera? Maaaring tumanggi ka sa pera kapag marami ka ng pera. Gusto mo na lang i-share yung pera na yun sa iba. Kasi marami ka ng pera eh. Pero kung wala kang pera, siyempre, tatanggihan mo ba ang grasya? Tatanggihan mo ba ang swerte? Diba? Hindi po, beautiful people, no? Totoo po yun. Kaya nga po, hindi naman po mahal ang asin, beautiful people. Kasi po ang asin po, napakaraming, benefits. Benefits. Puro katarantaduhan lang itong babaeng ito. Ay, buyagin taon. Sino ba yung nagsasalitang yun, nanay? Totoo po yung beautiful people. Siyempre po, pag tayo nagluluto, ang ulam natin, walang asin, hindi masarap. Pag kulang sa asin. Titimplahan po talaga natin ng asin. Kapag kumain tayo ng mangga, pag maasim, lalagyan natin ng asin. O kahit anong klaseng, di ba po, maaasim. Pag walang asin talaga ay walang resulta. Totoo po yan. Maghahanap talaga tayo ng asin. Tapos sa mga lutuing, pag lutuin, walang asin. Talagang tumakbo ka na sa tindahan, bumili ka ng asin doon. Ganyan na po yan, nanay ko, tatay ko, kapatid ko po. Kasi pag niluto mo walang asin, po, parang tubig lang ang yung, kahit ang dami mong panakot, kahit karne pa yan o isda pa yang niluto mo o gulay, kung walang asin, beautiful people, walang kasarap-sarap. Parang nagluto o naglaga ka lang po ng tubig. Grabe hapon, oy! Ganun pala yun? Oo, ganun po yun. Kaya, beautiful people, kahit hindi po, wag nyo lang po ilagay sa plastic, beautiful people, lang yung mga asin. Totoo po yan.
Pag kayo po ay may mga asin, beautiful people, sa inyong kusina, huwag nyo po ilalagay ang asin po sa plastic. Kailangan po garapon o kaya po palayok. Ganyan po, naghahakot po yan ng malakas na swerte po. Pero pag nilalagay nyo po sa plastic ang asin, beautiful people, wala pong swerte. Talagang aalatin po kayo. Grabe hapon, oy! Ganun ba yun? Oo, ganun po yun. Kaya, ilagay nyo po sa glass o sa garapon o kaya po sa palayok, beautiful people, o sa keramik ang inyong mga asin. Dahil yun po ang naghahakot po yan at nagtatawag po yan ng swerte. Ako po, hindi pa po ako naglagay ng asin sa plastic. Pero noon po, naalala ko po yung mga nanay ko eh. Ang aming asin po, lagi nasa palayok. Pero inaalat pa rin kami, no? Paano? Walang trabaho eh. Totoo po yun. Pag walang trabaho talaga, beautiful, alat. Ang ulam mo ay asin. Grabe hapon, oy! Tapos po, may luya pa. Luya! Natikman ko po yung nakaulam po ako ng luya at asin, beautiful people. Nakaulam din po ako ng nyog na may asin. Gabi hapon, oy! Diyos ko po, ayaw ko na po yung nangyari, beautiful people, no? Totoo po yun. Kaya, para hindi tayo alatin, beautiful people, maging masipag, aksyon, kilos-kilos, beautiful people, maging, yung utak mo po, abala sa, sa mga, sa negosyo, o kaya kung ano-anong mga ideya, beautiful people, para dumami po ang inyong swerte. Kung ang ideya nyo ay ganito, ay ibahin nyo naman po. Halimbawa po, ang inyong tindahan, beautiful people, no? Lagi at lagi na lang nakikita ng tao yung lagayan ng mga candy. Tapos mga nakasabit na mga chichirya. Tapos yung mga noodles na nakasabit at nakatumpok-tumpok, nandito yung mga ano. Ibahin nyo naman po, ilipat-lipat nyo po para ang mga nyo po, mga suki nyo. Ay, wow, ang bago na pala yung, pero yun lang pala yung beautiful people na hindi na ibenta, di ba po? Nakikita. Pero kung iyon at wala pang linis ang inyong mga paninda po, lalo na po yung mga nakagarapon, puro alikabok, pahiran nyo naman, punasan nyo naman, beautiful people. Ganoon po. Kapag halimbawa dito mga nakasabit na mga chichirya, tanggalin nyo po yan. Ilagay nyo po sa iba. Iba-iba po. Kumbaga po sa manikin, pagka sinusuotan mo ang manikin po ng magagandang klaseng mga damit po, na-attract po ang mga customer, ang mga suki. Sabi, ang ganda naman tong damit na to, ang suot ng manikin, ganyan. Gusto mo pa hubarin ng manikin ang suot niya at bibilhin mo po. Ganyan, beautiful people. Ganyan po ang mga negosyante. Kailangan po, paiba-iba po ang inyong mga style. Hindi yung puro alikabok na nandoon sa tokador, doon sa inyong mga labas ng inyong hindi nyo nililinis, tad-tad na ng alikabok, hindi na makita ang inyong glass o bintana ng inyong mga paninda po, no? Puro alikabok na, walang kalinis-linis. At iyon pa rin, nahandoon pa rin yung mga tinda nyong mga, halimbawa, nagtitinda rin po kayo ng mga alahas. Iyon pa rin po, no? Walang bumibili. Paano po? May mga dumadaan. Mayroon din mga suki. Panay at iyon. Ibahin nyo, beautiful people. Linisin nyo po yan. Halimbawa po, ito, mga alahas nandito. Ibahin nyo naman po. Ilagay nyo naman po diyan. Ganyan po. Yung mga paninda nyo po, halimbawa, doon sa harapan, puro gulay. Ganyan po, no? Ibahin nyo naman po. Anuhin nyo po. Palitan nyo po ng mga plangganita o mga plato na paglalagyan ng mga gulay nyo o mga po. Ibahin nyo naman po yung tumpok-tumpok na mga kamatis po. Ibahin nyo rin yung tumpok-tumpok na mga luya o sibuyas na Paggandahin nyo po ang anuhan nyo po. Pag hindi, beautiful people, lapitin talaga kayo ng mga suki nyo. Lalapitan kayo ng mga customer. Ganyan po ang pagninegosyo. Totoo po yan. Tapos po,
nagninegosyo kayo, tapos naglalako kayo, ang dumi-dumi ng suot nyo, ang mukha nyo, ang buhok nyo, na nalalaglag na, nalalagas niya, napunta na sa inyong paninda. Sino pa pong bibili niyaan? Kailangan po, nakapusod po ang inyong mga buhok, beautiful people. Pag kayo nagtitinda, lalo na kakanin o mga isda o mga ano po, gulay, lalo na mga pagkain po, no? Ipusod nyo po ang inyong buhok. Para hindi po may malagas na isang hibla ng inyong buhok na punta doon sa inyong tinda po. Parang ayaw na nilang bumili. Ay, bakit may buhok yung ano? Ayaw ko niyang ganyan po Diba, beautiful people? Kaya, ingatan nyo naman din po ang inyong sarili. Kailangan din po, bago kayo magtinda, bago kayo humarap sa inyong mga tindahan, nakaligo na kayo, nakapustora na kayo. Grabe hapon, oy! Ang ibig ko pong sabihin, beautiful people, yung nakapustora po, malinis naman po ang susuotin nyo. Hindi yung pinanlakad nyo, pinantulog nyo, pinanggising nyo, iyon at iyon din. Hindi na kayo nagbihis, beautiful people. Tapos haharap kayo sa mga customer nyo, haharap kayo sa mga suki nyo. Di ba po? Totoo po yun, beautiful people. Kailangan naman po, pag humaharap kayo, kailangan naman po, malinis ang mukha nyo, walang muta. Grabe hapon, Tapos, may mga tao naman na ang haba-haba po ng balahibo sa ilong, parang paan ng ipis na nakalabas. Ganyan, di ba, beautiful people? Parang ang customer nyo po, hindi na po babalik sa inyo. Parang nandiri po. Kailangan malinis, beautiful people, kapag kayo ay negosyante o nagtitinda ng mga pagkain po. Kailangan, alam nyo, bukas haharap ako. Sa gabi pa lang, bago kayo matulog, nililinis nyo na po ang inyong mga sarili. Ginugupit nyo na po yung mga nakalabas na mga balahibo sa inyong mga ilong. Grabe ha po doy, kaarte naman itong babayhana. Oy, hindi po yung kaartihan, beautiful people. Totoo po yan. Maganda po yan sa mga taong humaharap po sa mga customer, sa mga suki, o sa mga kausap. Parang hindi po ba mandiri. Tapos po, yun. Tapos yung balahibo na yun, may nakadikit pa palang ano. Yes ka po! Pasensya na kayo, beautiful people. Disclaimer lang po, no? Kailangan din po, makinig-kinig din po tayo. Tama nga naman, ano? Kailangan naman maging malinis, talagang titingin ka sa salamin, yung ilong mo ba ay may nakalabas na paan ng ipis o malinis po dapat. Ganyan po ba? Tapos yung buhok nyo, kailangan ano na kayo. Maganda po buhok nyo, nakasuklay o kaya nagpamada na kayo o kaya nakagel na kayo o ano po dyan, di ba po? Tapos, bagong ligo kayo, basang-basa pa yung buhok nyo, pati yung likod ng inyong damit, basang-basa. Kayo talaga, beautiful people. Tapos may mga lagas pang buhok doon sa likod ng ano ko, si basang... Ganyan-ganyan po, kasi ang mga beautiful people, hindi po. Kailangan po, mag-blower na kayo o patuyuin nyo sa ventilador ang mga buhok nyo bago kayo haharap, bago kayo lalabas ng inyong bahay. Kasi yung mga basang-basa pa yung buhok, nakalugay na doon sa tapos may mga buhok pa na sa likod na nakatiwangwang. Di ba, beautiful people? Kailangan po maging maayos, beautiful people. Napaka-attractive ng isang babae o ng isang lalaki, maganda man o pangit po. May plus ka po na wow, plus pogi, plus maganda. Ganyan po ba? Kasi po pagka minus po yung mga tinatawag na may mga nakalawit sa ilong, may mga may muta na nakalabas na tapos nagtitinda ng pagkain. Sino pa po bang bibili sa inyo? Di ba po, mandidiri yung bibili. Kailangan po, bago kayo lalabas at magtitinda, titingin muna kayo sa salamin. Ayos na ba yung mukha ko? May muta ba? May kulangot ba? Mayroon bang laway na tuyo na ano?
Sigurado din to eh. Hindi, beautiful people, totoo po yun. Kasi maraming ganyan eh. Ako din po eh, hindi sa ano eh, ako po, pangit po akong babae, beautiful people, pero maarte po ako ha. Totoo po yan. Pag yung may bibilhi ako na ano, ay, parang nadidisappoint ako eh. Ay, hindi na lang ako. Kasi nakita ko yung tindero, yung tindera po, hindi malinis sa katawan. Sabi ko, baka itong tinitinda niya ay ayaw ko. Sabi ko, ganun, doon na lang ako sa iba. Ganoon po, di ba? Kaya, kung gusto nyo po na maging ano po ang inyong mga customer, ang inyong mga suki, pabalik-balik, beautiful people, sa inyong mga paninda po, at saka sa inyong mga nilalako, tingnan nyo po muna ang inyong sarili bago kayo magtinda o umano sa inyong mga negosyo hahawakan. Para magsibalikan po ang inyong mga suki, ang inyong mga customer po. Totoo po yun. Maging malinis po ba? Tapos ang inyong kamay, hahawak-hawak kayo sa inyong paninda. Yan. Pero ang kuko, napakadumi, may mga itim-itim o mga dumi-duming ano po ba, di ba? Kailangan po, linisin nyo muna yung mga kuko nyo para, wow, ang linis naman ito, ang ganda ng kuko niya. Ganyan po ba? Dito ako. Pagka ano, ay, mandidiri, beautiful people, ang inyong customer. Nako, ang dumi ng kamay niya. Tapos hinawakan niya yung, ay, ayaw ko na. Aayawan po kayo ng customer at ng suki po. Ganoon po yun, beautiful people. Baka hindi nyo po alam yan. Kailangan po makita at mapanood nyo at marinig nyo po kung sino po yung mga nagsasabi o nagpapayo po para naman ano po ba kayo? Ano ba tawag niyon? Yung maliwanagan. Ganoon pala yun. Tama nga. Pagka kayo po'y attractive, beautiful, uy, kakaiba yata yung ano na ngayon na, yung tindero na yun, yung tindera, tsaka yung naglalako, parang, wow, ang linis, ang ganda ng suot. Ngayon po, matutuwa po sa inyo. Ngayon, ang dami nyo na pong customer, o kaya po, suki. Ganon lang po yun. Kailangan po, laging malinis, babae, mag-lipstick po ng pula. Grabe hapodoy! Mag-eyeliner. Tayo po kasi, beautiful people, nagpupulbos. Puting-puti po yung mukha natin, pero ang leeg natin, kulay brown. Hindi po, ipantay nyo po. Kasi para tayong na mood ng ano sa apog o ano. Kapos, sige na, beautiful people. Baka ano po masabi ko, inis lang po kayo sa akin eh. Ang ano lang naman, beautiful people, no? Good vibes lang po ba? Kung may makuha po kayong magandang ideya po o wala po, ay wala tayo, pasensya lang po. Okay, beautiful people? Disclaimer lang, beautiful people, wag magalit, wag mainis po. Kailangan lang po kasi maisip-isip po natin, marumi pala ang aking suot, marumi pala ang aking mukha, marumi pala yung aking kuko. Maggupit-gupit naman ako ng aking kuko, linisin ko naman yung kuko ko bago ko itinda ang aking mga pagkain na paninda. Para ang mga customer, pag ako'y nagbabalot o nagsasandok ng pagkain, malinis ang aking mga kuko, ang aking mga kamay. Ganyan po, di ba? Ganoon. Tapos yung buhok nyo, itali, ipusod nyo po kapag sa pagkain po kayo. Para naman, balik-balikan kayo ng mga customer, malinis doon sa ano na yon, restaurant na yon, malinis yung kare-kare na yon, kare-kare, ano ba yon? Yung sari-sari store na yon, ganyan po ba? Di ba po? Sige na, beautiful people, baka inis na kayo sa akin. God bless, beautiful people! Kunin nyo lang po ang maganda at ang pangit po, iburahin nyo po, no? Pero good vibes lang talaga, beautiful people. Ingat po kayo palagi. Dahil po, Pasko na po. Ito po ay mutya ng isda, beautiful people. Ayan po, oh. Tingnan yung isda. Yung mata niya, yung tulis ng kanyang ano. Para po siyang goldfish ba? O ano? Ayan po. Kakaiba po yan, beautiful people. May mga gabay po yan eh. Ayan. Baliktaran po yan. Tingnan nyo. Ganyan po.
ang isda. Dito po parang may tao na ano po yung ngipin niya, oh. Oh. May gabay po yan, beautiful people. Nakikita niyo po yung gabay. Ayan po, kita niyo? Ito po. Yung mukha. Yung mata, yung bibig niya, oh. Ngipin. Kakaiba po yan. Kahit balibaliktarin mo po, napakaraming gabay po ito. Ayan po. Yan, may mukha rin po siya. Pag ginanyan mo po. Kaya, bakit nga pala ito nandito? Nilagay ko to sa ano, Sige, lagay lang kita dyan. Okay, beautiful people. God bless, beautiful people. Ingat po. Good luck. Kumain pa rin ng wasto, beautiful people. Matulog ng husto. At siyempre po, lagi po tayong magdasal. Dahil ang dasal lang, beautiful people, ang nagpapaswerte. Gabay at protection po ang pagdarasal po natin sa Panginoon Diyos po. At sa mahal na anghel, sa mahal na Mama Mary po, yung ina ng laging saklolo po. Okay, beautiful people, God bless, beautiful people. Ingat po kayo. Good luck.